Last 2 weeks ko pa pala itong nakuhang video na ito at hindi ko na matandaan kung anong petsa. So magpa-foundation muna ako. Dito kasi sa Japan mga zay, yung mga nanay ay nakapustura na yan bago man lang sila lumabas ng bahay. At kahit bago pa humarap ng mga gawaing bahay yan, ay nakapustura na yung mga dahil yan. Gaya-gaya tayo putumaya na walang pera ay magpostura na rin tayo. Gagamitin ko tong nabili kong Magic Concealer daw. Kung nakita nyo yan ay ewan ko lang kung hindi talaga siya mag-effect sa akin kung araw-araw ko siyang gagamitin. Mag-effect man siya sa akin o hindi mga jay, ay gagamitin ko talaga siya. Ay alangan naman itapon ko siya ay 1,500 kaya ang yan. Ang mga nanay dito dahil bago humarap sa mga tao ay magulat ka na lang nakapustura na talaga sila. Nung bago-bago pa lang ako dito dahil hindi ko talaga alam kung ano nangyayari sa paligid ko. Kaya yung kung ano ako sa Pilipinas ay ganun din ang dinala ko dito. Ang mindset ko ba noon mga jay, wala akong pakialam dahil ako ay Pilipina. Habang nagtagal dahil nagkaanak ako ay hindi na talaga po pwede yung sasabihin mo sa sarili mo ako ay Pilipina, wala akong pakialam sa inyo. Minsan talaga ay kailangan mo talagang sumunod sa mga rules nila, lalo na yung pag may anak ka na. Yung rules sa sinasabi ko katulad na tayo mga babae at ina, pagkaharap tayo sa tao ay kailangan nakapustura na tayo. Hindi man lahat pero 95% ay ganoon. Kahit nagtatapon lang yan ng basura ang tapunan ng basura dito ay umaga. Pag nakita mo yung ibang nanay na nagtatapon ng basura, nakapustura na yan pala sila. Hindi ibig sabihin dahil sadyang maarte lang sila. Meron talagang ibig sabihin yan kung bakit sila ganoon. At sa kanilang mga anak din ay ganyan din ang talaga ang tinuturo. Bago lumabas ng bahay o bago man lang humarap sa kusina, kailangan unahin mo muna yung pagmumukha pala nila. Hindi ko talaga yan maintindihan dati. Nung katagalan ay naiintindihan ko na kung bakit. Sa atin kasi sa Pinas, lalo na yung kinalakihan ko ay hindi naman ganon. Kailangan kasi sa atin dapat malinis yung bahay, naka-arrange na lahat bago tayo magpostura. Kahit kung maglakaw-lakaw ka doon sa probinsya na nakapustura ka at ang bahay nyo ay nakatiwangwang pa, ay mapagsabihan ka talaga ng nanay nyo, ang ganda ng itsura mo pero ang bahay nyo inuod na. Totoo pala yung kasabihan, pag nagtagal ka na sa bansang hindi mo naman talaga nakasanayan yung mga gawain nila, ay maa-adapt mo lalo na nakatira ka na dito ng mga 20 years o di kaya 30 years, talagang maa-adapt mo yung mga gawain nila. Dati dahil nung sa Manila pa ako nakatira, grocery ako dahil walang lista-lista. Pero dito pala, mayaman ka man o mahirap ka, uso talaga ang lista-lista sa kanila. Ang ibig kong sabihin, bago mag-grocery ay nililista nila kung ano yung mga kulang at kung ano yung bibilhin. At saka pag nagbabayad ako, talagang inuuna ko muna yung barya-barya kasi mabigat siya sa bulsa. Dati kasi dahil doon sa Manila, pag nagbayad ako ng barya-barya ay nahihiya ako. Para bang napakahirap na ganun ang tingin ng mga tao. Dati kasi dahil pag meron kang afam tapos magbabayad ka tas barya-barya, parang ang baba ng tingin sa iyo. Pero ngayon dahil hindi na ako ganyan simula na nagkapamilya, nagkaanak ng 3. Yun ang malaking pinagbago ko nung nandito na ako sa Japan at nagtagal ako ng ilang taon.